po mga kaibigan, mga kapatid. Kadoming po, mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa washing. Meron po tayong double tub na washing. Pinapagawa po pala ito ni Barangay Captain Adriano Garcia. Cap, shoutout sa'yo. Ang problema daw po nito, umaandar daw po yung dryer, pero yung wash hindi daw po umaandar. Kaya dinala po ni Cap dito para ipagawa. I-troubleshoot po natin kung anong sira. Dito po muna tayo sa dryer. Tingnan nga po natin kung umaandar pa nga po ba. Plug in ko po. Buksan ko po ng timer. Ayan po, nanginginig pa. Maandar nga po siya. Buksan ko po yung kanyang takip. Ay, hindi namatay po ang dryer. Ibig sabihin po, hindi na po gumagana ang switch niya dito at yung kanyang brake. Meron po kasi ang brake at switch para pag itinaas mo, namamatay po yung makina at nagbe-brake po itong lagayan ng damit na to. Sa pagkakataon po ito, hindi na po umaandar yung kanyang brake at saka yung kanyang switch. Ayan po, nakita na po natin umaandar nga po. Patayin ko na po. Dito naman po tayo sa wash. Alisin ko po yung takip. Ito po, yan po yung takip. Oops, nanginginig pa. Ito po, ito po yung kanyang timer sa wash. Buksan ko po. Ayun oh. Ano lang ho siya, hindi po siya umiikot. Kung naririnig nyo po, umuugong lang. Ugong lang po ang meron. Yan po oh. Naugong lang po. Patayin ko po muna yung timer nya, tapos po papakita ko po sa inyo sa baba. Patayin ko po muna. Buksan ko na po. Ayan po, nabuksan ko na po ang cover. Tingnan nyo po itong makina. Ayan po yung makina. Buksan ko po yung timer. Ito po. Ayan po. Hindi po siya umiikot. Ugong lang po ang narinig natin. Ayan po. Wala talaga. Counterclockwise at clockwise wala po siya. Ito troubleshoot po natin. Babaklasin ko po muna. Buksan na po natin. Pag-iwalay na po natin ang base at yung top. Napag-iwalay na po natin ang base at ang top. Troubleshoot po natin kung ano po ang sira ng washing na to. Muugong lang po siya. Okay naman po siya. Maganda naman po yung kanyang shafting. Wala naman pong galaw. I-check po natin ang kanyang capacitor. Kapag po ang capacitor na to ay good ayon sa tester, ibig sabihin po ito po ang may diferensya. Kasi wala naman pong naiikot naman po natin siya ng magaan, walang sabit, pero umuugong lang po siya. Ngayon po, gagamitan ko po siya ng tester para malaman po natin kung makina po ba ang sira o itong capacitor. Ang sabi po dito sa capacitor, meron po siyang UF na 10.
10 UF po ang nakalagay. Nakikita ba dyan? 10 UF. Yan. 10 plus pala nakalagay. Sabi po dito, 10 plus 4 UF. Ayan po, oh. Kita ba? At meron siyang plus minus na 5%. Dapat po sa tester, ganyan din po dapat ang reading niya. Dapat hindi po lalayong malayo. Kung sakali po ito, lumitaw po sa tester na lumitaw nga po itong kanyang UF na to, yung value niya, na okay, ang ibig sabihin po nun, makina po ang may diferensya. Kuha lang po ako ng tester. Ito po, puputulin ko na po yung kanyang dalawang wire. Ito po siya, oh. Ito po yan. Ito po ang i-test natin, yung may 10 plus 4 UF. Ito po yung wire nyan. Kita ba? Ito po ang gagamitin nating tester. Digital multimeter. Ilagay po natin sa capacitance. Buksan ko po ang ilaw para po mas maliwanag. Ilagay po natin sa capacitance. Yan. Yang NF po na yan, yan po ang symbol ng capacitance o palatandaan na nasa capacitance na tayo. Yan po ang diyan nyo po malalaman ang microfarad o value ng capacitor. Diyan po natin malalaman. Tingnan po natin, ha. Kita, ito dito, isang paa dito. Ano muna pala natin siya pagdikitin. Minsan kasi merong natitirang ano rito merong natitirang pondong kuryente o voltage. Pagdikitin natin para hindi masira ang ating tester. Baka kasi masira kung may tapat na meron voltage dito, masisira ang tester natin. Ayan, wala naman siya. Wala siyang natirang voltahe. Ayan, pwede na natin siyang i-test. Ayan, oh. Yung isang proc dito, tapos yung isa dito sa positive. Yun ang kanyang reading. Ang sabi ng tester, 10.2 o 10.28 UF. Ibig sabihin po, ang capacitor po na to, ay good siya. Kaya ang may problema, itong makina. Kailangan na natin siyang palitan ng bago para mapaandar natin ang wash. Sasabihin ko muna sa may-ari. Sasabihin ko muna kay Cap Garcia na para alam din niya kung ano gagawin, kung bibili na ba ng bago o papalitan na ba siya ng bago. Magbabalik na lang ako. Nagagaling ko lang po kay Cap. Ito lang daw po muna ang ipinapalagay niyang makina doon sa nasirang makina. Okay naman daw po ito, maandar, na-stock nga lang. Wala po yatang pera ngayon si Cap, kaya ito lang daw po muna. Tara, lagay po natin. Kunin ko lang po yung ipapalit nating motor. Ito na po. Ito na po ang ilalagay nating motor.
may kasama pa po siyang capacitor. Buo na. Check po natin ito. Hindi pa po kasi siya nasubukan kasi nga sabi nga ni Cap, umaandar naman daw ito. Pero kahit kung sinabi niyang umaandar, test pa rin natin para hindi tayo mapagod sa ating trabaho. Papakita ko sa iyo ha. Kita ba? Ayun oh. Kita ba to? Parang 9 siya. Dali ha, punasan ko lang. Ayan oh. Kita ba yung 9? 9 siya no? 9. Ay nakalagay dyan, 9 UF plus minus 5%. Yan ang nakalagay sa capacitor. Dapat, ang lalabas din na reading sa tester, dapat ganyan din. Check natin ha. Off me pa. Test natin. Pagdikitin muna natin para kung sakaling mang merong natitirang voltahe, maatanggal natin sa pamamagitan ng pag-spark. Pero wala siya. Wala siyang voltaheng natitira. Ito uli yung gagamitin nating pang test. Ilalagay uli natin sa capacitance. Buksan ko muna ilaw. Capacitance tayo. Yan uli oh, yung NF uli. Yan yung pang-test ng capacitor. Para sa hindi nakakaalam. Yan oh. 9 UF ang sabi ng capacitor. Tingnan natin, dapat lilitaw yan sa tester. Wala. Sira ang capacitor. Buksan natin ang ilaw. Wala. Wala pong reading ang tester. Ibig sabihin po, may diferensya po itong capacitor. Palitan na lang po natin siya ng bago o second hands. Basta palitan po natin na good. Ang 9 UF po ang nakalagay. Hanap lang po ako ng 9 UF. Wala po akong nakitang capacitor na 9 UF. Yun po kasi ang ano rito. Ilalagay na lang po natin itong dati niya na may nakalagay naman pong 10.4 UF. Pwede naman po ito. Wala po kasi akong makitang ganun na ganun. Pero mas maganda po kung ano po yung nakasahad dito sa makina na kanyang capacity, dapat yun ang ilagay. Sa pagkakataon po ito, wala po ako noon na eksakto. Pwede naman din po ito. Kaya ito na lang po ang ating ilalagay. Lagay ko na po ha para matesting natin. Pagsamahin po natin ang parehas blue at isa pang blue. Ito po kasi ang common ng washing na ito. Ito po yung common niya, kulay blue. Pagsamahin po natin ang common ng dryer at common ng wash. At ang line 1 at ang line 1 ng kuryente. Pagsamahin po natin yan. Line 1 po ito. Ito po yung line 2, galing po yan ng saksakan. Lagay na po natin ang para sa capacitor. Ito po. Napagsama ko na po yung capacitor. Ito po yan. Ito rin po yung kanyang timer, sa switch po sa timer. Pagsamahin po natin. Dito po sa switch na galing timer, wala pong problema yung dalawa na yan kahit magkabaligtad yan. Kunwari po hindi nyo na matandaan,
kung alin dyan ng, sa isa't isa, pwede naman pong baliktad dyan sa capacitor. Wala pong problema dyan, wala pong short circuit na mangyayari dyan, wala pong sunog na mangyayari. Pwede po silang baligtad. Ayan po. Naitip ko na po. Subukan po muna natin siyang paandarin kahit hindi pa nakalagay yung kanyang kaha. Paandarin ko po para malaman po natin kung umaandar na siya. Yung balik po ko dun sa kanina, sa capacitor. Kanina po, nung i-test po natin siya, wala po siyang resistance. Ibig sabihin po, pagka walang resistance, o reading pala, sorry, reading, ang tester, ibig sabihin po, sira po ito. Sabi ni Cap, umaandar siya. Hindi mo mapapaandar ang motor kung walang kapasitor. Baka nagkamali lang si Cap. Ito, pinalitan na natin ng kapasitor, kaya subukan natin ngayon kung aandar siya. Plug in ko siya. Ayan, maandar na siya. Ibig sabihin, maandar pa nga yung motor. Pero kanina, yung dati niyang kapasitor, hindi mo yan mapapaandar. Kasi nga sira yung kapasitor. Ngayong alam na natin na okay na siya, ibabalik ko na yung kanyang kaha pagsasamahin na natin. Yun, tapos na po. Subukan po natin sa walang tubig. Try po natin siya kung umaandar na talaga siya. Kaya ayan po, oh. Maandar na po siya. Mamaya po, actual po natin, lagyan po natin ng tubig at ng damit para ma-approve po natin kung talagang okay na siya. Pero sa ngayon po, okay na po naman siya. Subukan ko po siyang pigilan. Mahirap po siyang pigilan. Ibig sabihin po, malakas pa po ang kanyang motor. Hindi ko po kasi siya napipigilan eh. Nahirapan po ako. Ayan po. Nilagyan ko na po siya ng damit at ng tubig. Tingnan po natin kung talagang ayos na siya. Ayan po. Malakas naman po ang ikot. Okay na po siya. Kap, okay na ang washing mo. At yung isa ko palang viewers, shout out sa'yo, Jomar. Ano sa apelido nun?
Kagiwa. Oo, si Jomar Kagiwa. Shoutout sa iyo, Jomar Kagiwa. Lagi niya pinapanood ang aking video. Ayos na. Salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, mag-subscribe naman po kayo at saka like. Salamat po.